Hi guys! Magandang umaga! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for Showbiz Update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda po ninyo kachismos ang Kim Pao upang magatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kay Kim Chiu and Paolo Avellino. And para nga po sa umagang ito ang tatalakayin natin at pag-uusapan na may kinalaman po dito sa movie ng Kim Pao, shooting ng movie ng Kim Pao. So, mayroon pong bagong cast tayong nakilala dito sa movie ng Kim Pao na paniguradong magbibigay po ng kulay sa kuwento. But before that, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dito sa ating channel, maaari lamang na pindutin po ninyo ang subscribe button at ang notification bell para mag-updated po kayo at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta po mga balita na may kinalaman kay Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na po natin yan. So, eto nga po ilan sa update ni Kimi guys na naghahanda na po siya para sa shoot. Ayan po update ni Kimi sa kanyang social media account. And gulat na gulat yan. Bakit kaya, ano? Samantala, update naman po sa cast ng My Love Will Make You Disappear. So, kasama po pala dito si Lovely Avellana at ang kanyang asawa na si Bench Manalo. So, ito po ang pictures nila with Kim Chiu. And tingin ko yung movie po ng Kim Pao may pagka-comedy. Kasi nandyan din po si Wilma Dasent. Then, itong si Lovely. So, siguro may konting touch po ito ng comedy then drama since yung title po ng movie ay parang mapanakit na. Pero po pwedeng rom-com talaga ito guys. Alam niyo yon yung title kasi My Love Will Make You Disappear po pwede rin po siya sa meron pong gangsta na magbabago dahil sa pagmamahal. Because of love, magdi-disappear yung dating self and welcome to the new one. Charot! Grabehan naman yon, malawat pa talaga yung mga naiisip natin. Anyway, ayun na nga, ano man po ang takbo ng kwento na ito, for sure po ay magiging maganda ang kalalabasan dahil baka veterano naman po ng mga artista, di ba? Si Kim Chiu, Paulo, and eto naman po ang kuwento ni Lovely. So, first time po pala niya na makakatrabaho si Kim. And kanya nga po ibinuking ang tunay na ugali ni Kim Chiu na kung saan description niyo po kay Kim ay napakabait. Siyang tunay guys na totoo ang sinasabi ng mga taong nakapaligid sa kanya kasi halos lahat or should I say lahat talaga ng nakakatrabaho ni Kim Chiu mapabeteranong artista guys ay sinasabi na mabait si Kim Chiu. Iisa lang po ang kanilang description kay Kimi. Sobrang bait. Isa sa pinaka mabait na nakilala nila, na encounter nila sa buhay nila. Si Kim Chiu, napaka-positive lang po palagi. Ang taas lagi ng energy, naka-smile parate, humble, sa kabila ng kanyang mga narating na. Sabi nga nila, very down to earth, madasalin si Kimi. Tandaan nyo naman siguro yung description ni Aiko Melendez po sa kanya, di ba? Kaya she became fan talaga nitong si Kim Chiu. Samantala, mainit ang pinag-uusapan ngayon guys, ang movie nga ng Kim Pao na My Love Will Make You Disappear, and ang mga fans ay hindi na po makapaghintay na mai-release na po ang movie. So, sabi nga po dito sa headline, Kim Chiu and Paolo Avellino's My Love Will Make You Disappear sparks fan frenzy. Fans are eagerly awaiting the release of the movie My Love Will Make You Disappear, featuring the popular actors Paolo Avellino and Kim Chiu. The anticipation has led to widespread fan engagement through various activities like tag boostings, giveaways, and expressions of supports. The film has become the trending topic nationwide, with fans particularly excited about the chemistry between the lead stars. Discussions and posts highlights the fans' gratitude and high expectations for the movie's success, reflecting a strong community spirit
among the followers. So, talaga naman po ang mga fans ay very excited na. Kita nyo naman pa nagpo-promote po si Kim and si Paolo. Kahit magkahiwalay po silang dalawa, pinopromote po nila ang movie. Ang sigawan po ng mga tao ay hindi po magkamayaw talaga. Dumadagundong sa venue. Basta po Kim Pao na pinag-uusapan. At the same time, lagi nga naman po talagang trending sa X nationwide, araw-araw na pinag-uusapan. Ganyan po ka-excited ang mga Kim Pao fans at nangangako na hindi po magdi-disappear once na showing na po ito. Ito kayo pinaka-inaabangan namin. At the same time, meron nga po mga nagkukwento na ililibre pa nga po nila lahat ng kakilala nila para makapanood po ng movie. Samantala, sabi naman dito sa komento ni Miss Cynthia Oragacion, magandang umaga po sa inyo. Wala na ang mga kasabayan niya. Mostly married na and have kids. After Maha, Kim dances and try to be like Maha. When Tony G and Sarah G got married, Kim career boom and flourished. After Linlang and What's Wrong with Secretary Kim, her milestone are now being achieved. To all the fans of Kim Pao, hold your horse and be calm. Take it easy, baka wala kayong itagal. Just pray that their movie will be successful. Kim is 32 and getting old and is still trying to act like teenager in every step of the way. Sometimes she does things like 18 years old of age, and Avelino is just like cold stone partner to watch. So I don't like how Kim Chiu's career described na para bang porke na wala na si ganto ganyan kaya siya napansin. Parang no choice na. Pero gusto kong i-highlight na lahat ng mga kasabayan ni Kimi is totoo naman guys na na sa ngayon ay laylo na sa showbiz. Samantalang si Kimi nananatili pong makinang. And I doubt guys, yung tungkol sa sinasabi dito nga na she's trying to be like Maha, then si Tony G and Sarah G, nung mawala, saka lang nag-boom yung career ni Kimi. Hindi totoo yan kasi lahat po ng serye ni Kimi talagang mabenta at talaga naman pong successful. Si Shine and hindi natatabunan kahit meron po siya mga bigating nakakasama. Ganun siya. Lumilitaw talaga itong si Kim Chiu kahit noon pa man. Pero nagwo-worry lamang po ako na kasi mga inabanggit ay kasal nga't may anak na. So, alam niyo yon. I think pag si Kimi pumunta na rin nga po sa ganoong estados na kanyang buhay, baka maglaylo na rin po siya sa showbiz like the others. So I was like, okay Kim, diretso mo lang yung career mo, pagpatuloy mo lang. Kasi for sure, mamimiss ko si Kimi. Kayo ba guys, ano yung pumasok agad sa isip ninyo? Oo nga, parang biglang maglalaylo si Kim and parang I'm not ready pa sa ganon. Samantala, sabi naman dito ni Cecilia, tama ka naman. Lahat naman naghahangad kumita ang project. Walang mali doon. Ewan ko sa mga basher ni Kim, matunaw na sa mundo sana. Ayaw pang magbago. Pag namatay kaya tayo, ano kaya ang dala natin sa pagharap natin kay Lord? Ikaw lang din kapatid makakasagot sa tanong na yan, magbago na tayo. So ayun na nga, wala naman po talagang masama na maghangad tayo na kumita ang movie, and ganun din naman po talaga ang lahat ng gumagawa ng movie, humahangad na kumita yung project, maging blockbuster po iyon. Walang masama doon. Ang masama doon ay dinadown, sinisiraan yung movie na pinakamalakas para lamang masabi or magingay. And so far, wala naman na po ako nababasa ng mga Kim Pao fans na sinisiraan si Catherine Bernardo, yung movie nila na ganto ganyan, na si Kimi ay mas deserve yun kasi ganto sikat. Wala namang mga ganon. So, saan nang gagaling? Hindi ko magets kung saan nang gagaling yung mga bashers na ito. There's nothing wrong to set goals. Ika nga po dito ng isa nating commentor na si Ma'am
Adelaida Magil. There's nothing wrong when you set goals. And dapat nga happy sila kasi nagiging inspiration. Yun naman talaga guys, ang ano natin goal, 'di ba? Ang mabuhay po ang ano ngayon, ang movie industry kasi talaga naman pong na ano na siya na tawag dito, natatalo na ng social media, ng Netflix, natatalo na as in. Sabi nga dito ni Miss Rebecca Pato, yes, lahat ng movies ay suportahan na lang para mabuhay ang industriya, lalong-lalo na ngayon na lubog ang movie industry, o 'di ba? So kayo guys, anong inyong say patungkol dito? Pa-comment ka lang po sa baba and don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates. Maraming salamat.